Sa panahon ng mabilis na impormasyon at kaliwat ka ng balita, kailangan mo ng isang channel na mapagkakatiwalaan, diretso at para sa bayan. Ito ang Balitang Pambansa, ang iyong bagong tahanan ng mainit na issue, tunay na impormasyon at mga balitang hindi mo dapat palampasin. Mula sa mga trending na kaganapan sa social media hanggang sa mga seryosong isyong pambansa, bantay kami sa bawat sulok ng bansa para sa iyo. Hindi lang basta chismis, kundi validated news, mga impormasyon na may batayan at mga kwento ng tunay na buhay Pilipino. At kung gusto mong laging nauuna sa kaalaman, huwag kalimutang mag-like, mag-share at higit sa lahat, mag-subscribe. Dahil sa Balitang Pambansa, balita mo, boses mo, bayan natin ito. Si Duterte o boto na. Butar na using malimtan mo. Unsa? Ako kang giingnan pagbutar na to pag presidential election pag dagan ni Duterte. Ako ang giingnan kay na naman ko'y guide kay tungod sa kong katigulang. Unahan yun na si Presidente kung pagbutar nan kay basing malimta na. Kaya ako Duterte, pukunda ko yun. Una, wala lang sila maglantaw sa katiguang dito Duterte. Dili naman ganin magliso naman naglakaw. Mapuslan pa mo din na sa bilangguan. Kung pananglit mapriso si Digong. Ang kato kaning panahon ni Noy atong senator nga gipatay sa airport. Panahon ni President Marcos nga senior. Sobra na sila 70 edad, nagkasakit-sakit na. Gibuhian, magani, gi-release tungkol sa humanitarian consideration. Si Duterte nga daghan kay nahimo sa Pilipinas na ay ang niya libre. Daghan pa kaayong nahimo ni Digong. Ang pulis, gidubli o sweldo. Ulahi gani ang mga teacher. Gi-priority yun niya ang mga teacher. Pero unsay ilang himo na amon tay gitawag og humanitarian consideration, gilantaw na lang unta ang iyang ipangpatay, papatay mga kriminal man to. Unsa di gusto sa tong balao di ay ang kriminal labanan? Atong kaning nasod karon nagtalamak na ang droga, grabe na. Ramdam ho natin ang paghihinagpis nitong si tatay. Yan naman ho talaga ang sentimiento ng ating mga kababayan. Di ko na masyadong naiintindihan yung mga sinabi ni tatay dahil Bisaya ho pinipilit ho nating intindihin. Sa katunayan nag-aaral ho tayo ng salitang Bisaya para ika nga napakaganda ho kasi dialect niyan, no? Salita ng yung Bisaya, kaya pinag-aaralan ho natin. Naiintindihan ho natin na yung mga natumba, mga mga durugista, mga nanlaban yun, no? Tsaka yung ginawa ni dating Pangulo Rodrigo Duterte, hindi naman para sa kanya, para yan sa sambayan ng Pilipino. Ayun na nga mga kababayan, rekta na ho tayo dito kay Attorney Salvador Panelo. Panoorin ho natin to. Magandang umaga po, Attorney Sal. Thank you for accepting our invitation to join us this morning. Napatawag kami dahil nais ka namin hinga ng reaksyon. Isang resolusyon nga po inihain ni Senator Alan Peter Cayetano sa Senado, no, nananawagan siya sa pamahalang natin na igit po sa International Criminal Court o sa ICC yung pansamantalang pagpapalaya kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Payagan ito sana na manatili sa ilalim ng house arrest sa Philippine Embassy sa The Hague, Netherlands. And he was citing yung poor state of health of the former president. Nabanggit nga nung kanyang dating may bahay na si Elizabeth Zimmerman na butot balat na daw, no? Talagang malaki daw yung binawas ng timbang ng ating Pangulo. And also because of his advanced age. Hingan ka namin na reaction, Attorney Sal. Well, for one, yung pong resolution na yan, yan yung pangalawa
Ewan ko kung alam nyo na Si there Robin was yata also filed a resolution, didn't he? actually the first resolution filed by Senator Robin was prematurely made. Kaya Previous hindi- Congress nga pala. Nung 19th Congress. Saka premature kasi nawala silang session, so break. hindi tinanggap. And I understand, I was sent a copy of the resolution. The original resolution or the first resolution will be filed anytime and co-authored by Senators Bato, Bongo, and Senator Robin. At unlike dun sa resolution ni Senator Alan Cayetano, hindi hinihingi yung house arrest. If, kung po pwede, gusto mong basahin ko yung Go title ahead ng po, Attorney resolution. Sal. Ang sabi ng resolution, which was prematurely filed, dahil walang session, but will be filed anytime, today or tomorrow. Ang sabi dito resolution strongly urging the immediate repatriation of former President Rodrigo Roa Duterte to the Philippines to foster reconciliation and national unity, to refocus government efforts to address pressing needs, to assert Philippine sovereignty, and to reaffirm the exclusive right of the Philippines to investigate and prosecute its citizens. Tapos yung prayer nila, if I may read, ang sabi doon sa resolution ng tatlong senador, ang sabi, therefore be it resolved, as it is hereby resolved, that the Senate, Republic of the Philippines, to facilitate reconciliation and national unity, refocus government efforts to address pressing challenges such as poverty alleviation, Resolution. alleviation, infrastructure development, economic recovery, and climate change resilience, assert Philippine sovereignty, and reaffirm the exclusive right of the Philippines to investigate, prosecute, or hold accountable its citizens in accordance with its constitution and legal system, hereby strongly urges the Philippine government to secure the immediate repatriation of former President Rodrigo Roa Duterte and thereafter resume or continue investigation into crimes related to his anti-alleged drug campaigns and prosecute applicable offenses as warranted by the evidence. Resolve further that if full repatriation free from ICC jurisdiction is practicable, the Senate of the Republic of the Philippines hereby strongly urges the Philippine government to secure an ad cautelam basis and without conceding ICC jurisdiction, the interim release of former President Rodrigo Duterte to the Philippines under conditions acceptable to the ICC. If you will notice, may kaibahan yung resolution. Doon sa resolution ni Senator Alan, parang binabase niya sa humanitarian conditions. And at the same time, gusto niyang i-house arrest sa embassy. Pero itong resolution ng tatlong senador ay minumungkahi nila at they're urging the government to facilitate the repatriation, yung pagbabalik ni Presidente dito sa ating bansa. At pag nakabalik dito, ang sinasabi ng resolution, ituloy ang investigasyon laban sa di umanong war against drugs at kung mapatunayan kung ano man, i-file. At sinasabi doon sa resolution na kailangan ipakita natin na tayo ay isang malayang bansa and we have the exclusive right to investigate our citizens for crimes committed in the Philippines. At among others, sinasabi doon sa resolution, nandun din yung parte ng humanitarian conditions, nandun din yung sinasabi na hindi may papakaila sa Senado at sa bansang Pilipinas na si Presidente Duterte ay bilang Presidente maraming nagawa at ito ay tinanggap ng mamamayan at hanggang ngayon ay minamahal pa rin siya at katunayan nanalo nga siya ng landslide at pati sa halalan nakikita na pinakita ang pagmamahal. Kaya since according to the resolution, ang batayan ng unit team ng Inday Sara at ni BBM at the time ay unity and reconciliation. Siguro ituloy natin to upang ma-focus daw
ang gobyerno doon sa mga pangangailangan ng ating bansa. Kaugnay sa tinatawag na poverty, lahat, infrastructure development and all that stuff. Madali sabi, sa tingin ko, habang halos pareho, except that dito, hindi siya pinapakulong ng under house arrest, kundi pinababalik siya rito at the same time, imbestigahan nyo. At kung meron, di-demanda nyo. Oo. Pero Attorney Sal, maganda nga yan. Kumbaga, best case scenario, no, yung talaga may pabalik siya. Yung sa akin naman, ang tingin ko naman po yung kay resolution po ni Senator Cayetano, parang it's a practical, it's a short term, no? Kasi habang hinihintay pa yung paglilitis po kay former President, na yung muna? Kumbaga, dalhin na lang muna sa embahada dyan po sa The Hague. Ang tanong ko po, is this something po na desisyon ba yan ng ICC o ng ating gobyerno? Kasi nandun na po si former President Duterte. Mahirap na talagang pabalikin siya eh. So, yung paglipat niya, kung sakali man, itong short-term na resolution po na inihain ni Senator Cayetano, ang desisyon pa ho ba noon ay nasa ating gobyerno? Papakinggan ba tayo ng korte, ng The Hague, o nasa ICC po ang desisyon? Yung kay Senator Cayetano po muna. Unang-una, hindi naman imposible at hindi masasabing improbable ang kakayahan ng gobyerno na ipabalik. Doon sa resolution na ginawa ng tatlong senador, nabasa ko, ang nakalagay doon na pinakita ng pamahalaan na meron itong kakayahan na ibalik ang mamamayan na nasa ibang bansa. At tinukoy dito yung nangyari sa dating Congressman Tevez. Hindi ba si Tevez nag-apply sila ng extradition, di ba? At na-deny. Madalit sabi, itong si Tevez nanatili doon. At humingi sila ng reconsideration pero natalo na naman sila. So madalit sabi, hindi po pwedeng ibalik. And yet, nakikita natin na si Tevez, ang ayon sa resolution, naririto sa ating bansa. Ibig sabihin, pwede palang ibalik kahit na tinanggihan na yung extradition sa pamamagitan ng diplomatic negotiation. Whatever consideration, pwede naman palang ibalik. At yan ay pinakita rin sa dalawang kaso sa ICC kung saan yung isang warrant of arrest na inisyu nito against a foreign national sa Italian government na inaresto ng Italian government na nung malaman after a week na isinorender sa ICC, ay kinuha uli nila, ibinalik dun sa origin ng foreign national kasi nga irregular yung pag-aaresto. Ganon din sa kaso ng Estados Unidos. Yung isang immigrant illegally na nakapasok, pinatapon, hindi po ba? Pinatapon sa Mexico, nag-file sa court sa Amerika, nanalo sila, talo ang gobyerno, nag-apila sa Supreme Court ng US at ang sabi ng Supreme Court sa Trump government, you facilitate the release kasi hindi po pwede na papatapon mo yan nang hindi mo sinusunod yung proseso ng batas. Yan po ang nangyari kay Presidente Duterte. Kaya hindi po malayo na pwede talaga kung gusto ng gobyerno ay kayang-kayang gawin. Kung gusto. Kung gusto. Attorney Sal, taking into consideration yung time, yung factor ng time, on September 23, we have yung confirmation of charges hearing kung saan base doon sa ebidensya na isinumite ay saka pa lang doon sa hearing na yon, it will be determined kung magkakaroon nga ng actual trial o hindi. July na tayo ngayon, di ba? July 11, September 23, about a little over 2 months from now. And then ang resolution ni Alan Peter Cayetano is calling on the president to the government to advocate yung interim release doon sa Philippine Embassy natin sa the Netherlands. So meron tayong time factor, meron pa tayo doon sa official position ng ating pamahalaan na hindi na tayo nasa ilalim ng jurisdiction ng Rome Statute which created the ICC. So meron namang di ba, yung motion na ad cautelam, na with caution, na hindi naman namin sinasabi na under kami sa jurisdiction ninyo. Pero do you think, sa tansya mo ba, the government will act favorably on this resolution? Depende yan. Ayan kung yung mayoriya ng Senado ay ipapasa ang resolution. Palagay
Lahat ho ngayong mga panahon na to nasasamid ho. Usong-uso ho yung yung sipon. So, ang ating pamahalaan sa pangunguna ng presidente ay makikinig sapagkat yan ay hindi mo maaring takasan na yan ang sentimiento ng isang malaking sangay ng pamahalaan. Saka alam mo, wala namang problema din dyan dahil whether ma-house arrest yan, whether ibalik mo yan, tuloy naman ang trial. Tuloy pa rin ang trial. At the same time, itutuloy mo yung trial doon, pero sinasabi ng resolution ng tatlong senador na itutuloy naman ang investigasyon na sinimulan nyo. Meron naman kayong sinimulan sa ngayon sa inyo ng investigasyon labang kay Presidente Duterte. Ituloy nyo. At kung ito man ay mapatunayan na may probable cause, di-demanda nyo. Pwede naman pagsabayin yan Iba naman ang sinasabi nila, may jurisdiction sila. Although talagang tayo dapat na may jurisdiction. Pero aside from the hurdle na yung ating pamahalaan, like the president will agree na, o sige, we will advocate for the interim release of the former president sa embassy natin sa the Netherlands. You have that hurdle, and then you have the hurdle of ICC also agreeing, no? Oo. Yes. Siyempre, ang ICC palagi ang masusunod dyan pagdating doon sa ad interim release. Pero itong tatlong resolution na ito, tatlong ng senador na ginawa ng senador, To repatriate. kakaiba. Kasi ang sinasabi nila, kung maaari, gumawa ka ng pamamaraan na ibalik natin muna yan dito. At kautelam, kung hindi practicable na hindi mo maibibigay yan, sinasabi nila na, anyway, itutuloy naman ang investigasyon. Tutuloy na rin ang inyong trial. So actually talagang walang problema kung gusto. Sabi ko nga sa article ko, if the government wants, it can bring back Duterte home. Pero pwede talaga na siya. Ano lang ho talaga, kung itong si Marcos Jr., itatrabahuin niya ang pag-uwi nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, mangyayari ho yan. Pero ang problema, ang mismong humaharang o ayaw magpa-uwi dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, ang mismong pamahalaan. Di ba? Mantakin niyo ho mga kababayan, pagkausapang pagpapauwi, ang bilis ho nila na makapagsabi na walang jurisdiction ng Pilipinas. Hindi tayo pwede makialam dyan. Hindi tayo makikipag-usap sa ICC. Ganyan ho sila. Pero pagkausapang witness na para maidikdik itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte dyan sa mga kaso na yan, mabilis pa ho sa alas 4. Ipapadala daw ng DOJ, pamahalaan, yung mga witness na yan. Nasa kanilang nasa kanilang pangangalaga na nga yung 3 hanggang sa 4 na witness laban dito kay dating Pangulong Rodrigo dyan sa IC. Medyo nabuhisit lang ho tayo nung naisip natin na pagkakalayaan na nitong isang Pilipino na naglingkod sa sambayan ng Pilipino, ang pinag-uusapan natin, mabilis pa sila sa alas 4 na makapagsabi na wala tayong jurisdiction dyan, ayaw namin makialam dyan. Pero pagka mga individual na makakapagdiin kay dating Pangulong Rodrigo Duterte o sasaksi dyan sa mga gawa-gawang kaso na yan kay Tatay Digong dyan sa ICC, mabilis pa ho sa alas 4 kung tumugon itong pamahalaan na to. Kakalungkot lang. Pero Attorney Sal, isa sa mga kinababahala ng mga biktima, yung mga pamilya ng biktima, kaya ayaw po nila makabalik po dito. Kasi hindi mo rin po ma-i-deny na malaki pa rin po ang impluensya ng dating Pangulo. Yung kanyang anak ay vice-presidente. Yung dalawa niyang mga anak na lalaki, yung isa acting mayor, yung isa kongresista, tapos may mga apo na rin na, di ba, na nasa kongreso. So his web of influence, that's why they're also afraid of his return. Is that something that you have also to consider? I disagree with that theory. You know why? Why? Kasi ano pa bang pinakamalaking impluensya kung hindi nung siya'y nakaupo bilang presidente ng bansa? Nung siya'y presidente ng bansa, yung mga complainants na yan, yung mga testigong yan, ay buhay na buhay. Subalit hindi niya ginalaw, he could have done something about it. But he never did anything at all. Pinabayaan niya lang pinabayaan. Kung nung siya'y makapangyarihan, presidente, wala siyang ginawa. Ngayon pa. Yan ang point ko dyan. Simple lang. Di nasupalpal ka, madam. Makapangyarihan. Presidente nga, but
Di ba? Nakakaloko lang kung isipin itong mga naratibo ng mga makakaliwa at mga galit na galit kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, hindi ko natin malaman kung paano nasisikmura nito mga media na to, nasakyan. Di ba? Yung mga ganong klaseng naratibo, huwag palayain si Duterte, kawawa naman na yung mga biktima, natatakot sila, kabalbalan. Okay, sige. So, abangan kung ano yung papakinggan itong resolution ng tatlong senador or yung kay Senator Alan Peter or none of the above. Ganda ng tawa mo, madam. Ayun na nga mga kababayan, rekta na ho tayo. Speaking of Senator Alan Peter, talagang taas na respeto natin dito sa mama na to. Ngayon, Magandang gabi po sa atin lahat. So, very busy day but very productive from lunch meeting tapos naghabol at nakapagpagupit ng konti kasi taping ng CIA with BA tomorrow. Please give us feedback kung nagugustuhan niyo po yung one-on-one namin ni Kuya Boy. We're doing that partly so that may mas mahabang explanation sa mga current events, not necessarily political, it can be social, economic, because I want to keep CIA with BA more really as a non-partisan discussion sa community natin. Luis Aaron Sakay, heart pabalik, thank you. Una kang si Sen Alan, bumate tonight. pati itong si Sen Alan, nasasamid din ho siya. Uso talaga. Bong Javier, magandang gabi sa iyo. Ating kaibigan na watching from Kuwait. Assalamualaikum sa lahat ng ating mga kapatid na Muslim sa Luzon, Visayas, Mindanao, and around the world. Jonathan Rua Molina, inunahan mo ako. Productive kasi nag-file ng reso. Actually, we filed 9 bills. Magaganda yung bills, pero syempre ang pipick upin talaga ng media. Yung reso, I'll explain to you guys tomorrow. I'll take time to explain. But I really truly believe in my heart, it's a win-win for the country, for whatever side you are politically. Yung house arrest or embassy arrest, doon naman yun sa Netherlands, so win din yun para sa korte. Pero syempre yung number one natin is yung health ni President Duterte. Remember, he is innocent until proven guilty. So napaka-importante nung kanyang Mahalaga yung mga kababayan. mental, emotional, and physical well-being. Jenny Bermudez, Nelson Ogalinola Arca, good evening sa inyo. Mabilis lang po umakyat. Marami kayong bumabati ngayon. John Mark Cayetano, Mary Lee Pogoy, watching from Israel. Shalom sa inyo. Guys, don't forget minsan kasi pag wala na sa news, nakakalimutan natin to pray for the Middle East, for Israel, for peace in the region, understanding, for yung mawalan ng ng human suffering talaga kasi volatile talaga yung region. And tandaan nyo po, milyon ang Pilipino sa Middle East. Zabala Flordelis Emmanuel, yan po. Debbie T. Imalay from New York, NY. Explain ko na lang po bukas So guys, di ba ang life is a journey So talagang pagkabata ka, talagang yung activism mo, idealism, hindi dapat mawala yung idealism mo pagtanda mo. Pero kailangan yung wisdom mo naman lumalaki. So it's just that when you're older, you see certain cycles, you see what can be done, what cannot be done. Pero when you're younger kasi, di ba, hindi mo tatanggapin na basta that cannot be done. So may role talaga lahat But yung pinag-uusapan namin ni Brother Jeremiah ngayon, yung, if I'm not mistaken, kay Dr. Miles Monroe ko narinig yon na pag may ipapagawa sa yung Panginoon at hindi mo ginawa, don't steal from this generation. Because if you steal from this generation, you steal from, if you steal something, kung hindi mo gawin yung dapat mong gawin, baka isang generation ang nakawan mo. Ang example dyan si Moses, di ba? What if hindi pumayag na
pumunta sa Pharaoh at ipaglaban na ang Israelites ay makaalis ng Egypt. Magpapadala ang Panginoon ng iba. Pero it could have taken 1 day, it could have taken 5 years, it could have taken 500 years. In the meantime, ano nangyari? So I wonder talaga, sa Pilipinas, ilan beses nananakaw yung ating destiny or opportunity, di ba? So, Shireen Banog Mamao, watching from the Kingdom of Saudi Arabia, Jocelyn Balcoba, Filda, yes, dapat makauwi. So, tatloy po yan, di ba? Yung conditional release niya. Kung makukuha naman, no problem. Kaya lang nga, marami na nag-object. Tapos, medyo nakikita ko kasi yung politika ng human rights sa Europe. I'm not saying mapolitika ang human rights. I'm saying iba ang takbo doon. And parang napakalaking price para sa kanila sa ICC na para bitawan ang kaso na to, even if marami sa atin ay tingin wala silang jurisdiction. Ang problema, 6 to 7 years yung kaso, may edad na siya, at laki ng epekto sa health ng isang tao pag malungkot. Especially pag ganyang age, nung may sakit dad ko, voluntary pa yon na pumunta sa US. Pero yung lungkot niya na malayo sa ibang pamilya, malayo sa bansa niya, malayo sa mga barkada niya, it takes its toll. So that's why when we drafted the resolution, pinagpuyatan yan ng ilan staff natin, lawyers natin. So I really thank all of them. Sinabi ko lang pag-pray nila, tama-tama, hindi sila umuwi. Nung sinabi kong umuwi na sila, I think that was like 9-10 o'clock. Kasi may ka-meeting din ako. So tinapos nila. It came out very well. And it's really a balanced, if you have a chance, basahin nyo yung buong resolution. It's really balanced. At alam niyo po, pagka ang dating Pangulo ay na house arrest or na embassy arrest, it won't settle all the issues, but magkakaroon naman tayo ng sense of, how do I put it, security. I mean, kung tayo tatanungin, gusto natin makauwi si Tatay Digong. Kung long shot yung makauwi si Tatay Digong, yung kasing nasa dahig din ho siya nun eh. Naka-house arrest siya sa embassy. Kaso kita nyo naman ho mga kababayan, pagkaya ang isang lugar na yan, hawak ho yan ng administrasyon. Baka hindi nga ho siya nagurgur doon sa pasilidad ng ICC, dyan sa embassy ho siya di ba? Kita nyo naman ho, ang administrasyon na to, napakadumi maglaro. Napakadumi ho nilang maglaro. Wala ho tayong tiwala hanggat yang si Tatay Digong hindi niya pamilya nag-aalaga dyan. Maya't maya mapapaisip ka kung ano na ba ang susunod na mangyayari kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yun no lagi tumatakbo sa kaisipan natin di ba? Wala ho tayong tiwala ika nga dito sa mga individual na to o diyan sa embassy. Pwedeng mali ako, pwedeng maganda yung panukala na yan, yung resolution na yun itong si Senator Alan Peter Cayetano, pero wala ko talaga tayong magagawa. Siguro mas mainam naman siguro yung embassy kesa wala, di ba? Pwede na ho siguro yun kesa nandun siya sa ICC na kung saan di natin malaman kung ano pinapakain sa kanya. Magbisita man lamang yung mga mahal niya sa buhay, talagang pahirapan. Sige, pwede na ho dyan sa embassy, masaya na ho tayo dyan. Para na lamang doon sa tipong ika nga, extension ng Pilipinas yung embassy na yan. Kung ano man mangyari kay Tatay Digong, at least, nasa ibang bansa pa rin ho siya Kasi alam ko yung pangarap talaga ni dating Pangulo Rodrigo Duterte. Noong nagurgurhuya ang si Joma dyan sa Netherlands, sinabi niya, yan ang pinakamasakit na mangyari sa isang Pilipino. Mamatay ka sa isang banyagang bansa. Kaya kung papiliin si Tatay Digong, Davao City. Diyan ho niya gustong, kung meron mang mangyaring masama sa kanya, abutan man siya, wag naman sana, knock on wood, wag muna ngayong mga panahon na to, magbe-presidente pa si BP. Doon niya pipiliing mangyari ang bahagi ng kanyang buhay na yan. Pero kung sakaling ngayon pa nga lang wala nang kapatawaran yung ginawa ni Marcos Jr. na yan. Kahit na mapauwi niya sa Pilipinas si dating Pangulong Rodrigo Duterte, let's say
patatawarin natin mga taga-suporta ni Tatay Digong yung mama na yan. Ang dami ho niyang sinayang sa buhay nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. 80 years old na ho si Tatay Digong. Kada araw, kada oras, kada minutong lumilipas diyan sa buhay ng mama na yan ay napaka-precious. Especially doon sa mga mahal niya sa buhay. Ang dami ho nilang ninakaw na oras, panahon dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Wala akong kapatawaran niyang kababuyan na ginawa na ng administrasyon nitong si Marcos Jr. Stability, sense na at least may naayos na one part, which is his health and safety, di ba? Correct. Chantal San Jose, good Kudos, evening. Larry Tabulado, watching Kudos. from NC. Yan. Fort de Quiros Castillo. Yan. Fort, everyone's welcome here. But alam mo, Fort, I know seryoso to na even sa pinakakaaway na kaaway ko, and even nung hindi ako ganun ka-spiritual, wala sa ko talaga, sa utak or puso na to wish masama sa kalaban. So even sa mga kapwa kong nagmamahal kay President Duterte, don't wish evil sa kalaban or bad health or ganyan. I mean, na kay Lord yung vengeance eh. Siya naman nakakaalam nung lahat eh. Na kay Lord yung justice. Basta doon tayo sa tama. Of course, yung government actions were all we all should comment, criticize, etc. But yung may physical na mangyari sa ibang tao, magkasakit, etc. Try natin talaga alisin sa ating utak, vocabulary, sa ating puso kasi yan, di ba yung di ba? Kasi we can't help it, emotional. So magkakasagutan talaga. Ano na lang, pagdasal na lang ho natin. Wala. Kahit kasi pagka pinagdasal natin ng masamang bagay yang si Marcos Jr., baka mas lalo pang humaba buhay niya, di ba? Ganun ho kasi yun eh. Kahit na sinong tao, wag ho tayong magnasa na merong mangyaring masama dyan sa mga individual na yan. Hayaan ho natin ang tadhana. Yan naman uli na lagi ko sinasabi sa inyo dito sa PH Update. Hayaan ho natin ang tadhana ang magturo sa kanila ng leksyon. Wag na ho natin pangimasukan yung pagdasal pa natin sila na kung anong mga kasamaan, di ba? Wag na ho tayong bumaba sa level nila. Dahil si dating Pangulo Rodrigo Duterte, kalaban niya sa politika, bibigyan pa niya ng pwesto sa kanyang gabinete. Nakita niyo yung yung totoong unity. Nakita ho natin yan noong panahon nitong si dating Pangulo Rodrigo Duterte. Kung anong halimbawang pinakita nitong si Tatay Digong, yun na lang ho ating sundin. Kahit na masakit man sa atin, pero yung galit din naman talaga mawawala yan. Pero wag na lang tayong magnasa ng na makapanakit o kung ano pa mang bagay. No? Hayaan na ho natin ang tadhana ang magturo na leksyon sa mga walang yang tayo, di ba? So guys, babalik ako sa values, di ba? Values. Lahat tayo binavalue natin yung relationship sa Panginoon, at wala pa akong nakikitang religion na tinuturo na wag tayong magmahalan, di ba? I'm talking about yung at least yung mga religion na na pinipresent sa atin ng mundong ito. Of course, you know what I believe in, di ba? But yun nga ang sinasabi ko na anyone or anything that teaches us na gumawa ng masama, medyo mabigat yon kasi iba pupuntahan nun. Ivy Marie Dubria Bayog, good evening din sa iyo. Maybe I can pray, ano sabi niya? For all due respect, sorry. Jonathan, legitimate naman na pagtingin nating guilty ang isang tao, legitimate naman na parang we pray, we feel na sana they face justice, at if we think we're guilty, sana matulan, we think, but kasi yung humanitarian side or yung that's why yung pag sinabi sa Bible, etc., di ba, yung unless of course death penalty na guilty na, di ba? Then, but ang sinasabi ko, yung pagka, for example sa akin binibisita ko po yung mga nakakulong sa
Taguig City Jail, sa Metro Manila Integrated Jail, sa high security sa Camp Bagundiwa. I try once a year. I should do it more. And I don't believe na even if mahatulan guilty doon sa bilibid naman sa Muntinlupa, that they should suffer. So holding someone accountable sa ginawa and giving them the punishment is different from yung mag-suffer sila in a way that is inhumane, di ba? So kung makikita mo sa jails sa mga first world countries, yung pagkain, yung exercise time, yung entertainment time, mga tibing malalaki, at saka gamot pag may sakit, di ba? So I in the same manner na sinasabi ko, respetuhan. But anyway guys, punta na lang ako dyan sa topic na yan tomorrow pagka nagka-time ko, hindi the tape. Ayun na nga mga kababayan, dito na natatapusin ang ating reaction video. Hindi ko tayo, ngayong araw na to medyo hindi ko tayo natutuwa sa mga development, especially dito sa nito sa dating Pangulong Rodrigo Duterte. Held to kasi niya kumbaga, kung alam nyo kung nasa 50 years old si Tatay Digong, nasa 60 years old siya, 70 o 75, mahaba ho yung panahon niya. Ika nga precious ho kasi ang bawat minuto ng mama na yan. Precious ho eh. Sa mga mahal niya sa buhay. Hindi na si dating Pangulo Rodrigo Duterte. Kahit yung mga kamag-anak natin, mga mahal natin sa buhay, kada segundo, kada minuto lumilipas, napaka-precious para sa atin. Ang problema ho, itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, hindi lang ho siya basta ama ng isang pamilya. Hindi lang ho siya basta asawa ng hindi lang ho siya lover boy ng napakaraming chicks. Di ba? Hindi lang ho siya ganon. Marami hong Pilipino ang nagmamahal sa kanya. Marami hong Pilipino ang gusto ho siyang masulyapan. Ika nga, adik sila dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi lang ho siya basta-basta naging presidente. Si Gloria naging presidente. But hindi